tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here. My Tito Doc is a special person. He is not only my uncle, he is my best friend, my personal doctor, my mentor, my stylist, and my idol. My Tito and I would have our projects, and I told him, I will never say no to you because that is how much I love you. Even if many would say that I am exaggerated, showy perhaps, I do not care. What matters is I do, and I showed him how I feel, because that was my way of expressing my love. Even before you were admitted to the hospital, I would go to Lubao and bring you bangus or whatever dish you requested. Likewise, you would go to Betis. Until the time you would be admitted to the hospital, ICU, and during the time when they were performing CPR, I did not leave you. Yes, it was very painful to witness you die in front of me. But I am grateful and I am happy. And I live my life with no regret, because I know I have served you. I have given my all. In addition, I know that you are in a better place with God and Lolo Susing. Tito Do, thank you so much for everything you have given me. Even if I exhausted my means, you reciprocated it triple times in a way that I did not expect. I love you, Tito Do. As long as I live, I will never forget you. You are my inspiration and my idol, and I will follow your footsteps, because I am very much like you. After all, I would not be Apple Soyong Velasco with a strong personality if I was not guided by a Dr. Arnold Garcia Soyo. I will be here, we'll be together forever, 'cause I will be here. I will be here. I will be here. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk in stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am. Imelambot, ginaya kay Maria, marapalan yung taking met mabalan kay kabundukan ni Judea. Mintaya kay balen ng Zacarias, dili namin may poro si Elizabeth. Inyang dito ng Elizabeth, yung pagmamanan ng Maria, ginanoy ng anak na tingatsana, at Elizabeth, itmon king Espiritu Santo, bigsalita yung masikan, na mapalad ka, paring sablang babae, mapalad yan naman yung anak kami bayit, keto. Baka naman kung kayo na ituliran, dalawa na ako ni Ima, ni kanakong gino. Uling kabundindang ko yung gerang pamagmanano, ginaloy ng anak kinagtsak ko kayong tulang. Kapalad ka, uling paniwalan mo, king balita na kayo kaning gino, di pagtuto. Yan ang Maria, king puso ko, pupurihanin, gino, magsayayin kaladwa ko, uling din Diyos sa akong kalapagligtas. Uling ako, kaya na ako, kaya mo na akong maguha ng alipan. Manibag ngayon eh, o sanda akong mapalad din sa blang tao, o din na ng mga ragulabagi, at patang na ako ni may payang Diyos. Banaling bagyo na. Kalulusan na rin makitakot kaya. Karing siyang ito-king lahi. Kinatsap na yung may bayan ng kapde, simbulan no rin mga pasalog kitang kapaladuan ni karelang nasa. Bigsak no rin ngari, iba't karing karelang trono, madingat yung kababan, ilang Pinas na. Kaya kapag siya na laring danupan, karing mamaya pumagi, at pepalakuan na lang ang darala rin babandi. Tiparaning kaya ako na karing tipong punang tamo, di natagya ba na yung siyaw pa ni Israel na balena? Kaya pakita natin pakaluloy Abraham, kung din siyang langgahin. At inabayanan ni Maria y Elizabeth, kilog na yung 3 bulan, kay Baganito, minuli. Siguro po, hindi naman mag-agalit sa akin si Doc Arna kung magiging focus po ng reflection ko, it's about Mary. Mariam naman po siya. Pero, siguro po, I'll be something about Mary. Siguro, that. Okay? Una, life is short and life is a journey. Yung visitation po, ang munang tinuturo sa atin. Hindi ba si Mama Mary, nang mabalitaan niya, ng pinsan niya, si Elizabeth, buntes. Imagine po, matanda na, bago. Pagkatapos, buntes. At alam ni Mama Mary, mahihirapan siya, kaya sabi niya, ay, bibisitahin ko pinsan ko. Please, let us leave our comfort zone. Hindi ko po kayo nagsasama sa walang ginagawa. Tanungin nga po niyo sarili niyo,
Pagkatapos kayo ng buhay dito, saan ako pupunta? Saan ako makakarating? Hindi ba ninyo natatanong sa sarili ninyo? After this night, kung saan tayo? It is a journey. Alam ko ba kung saan mo gusto mo? Ha? Yan lang po, ganun lang isip ko. Hindi na? Yung mother ko po, nag-60 years old. So, nag-senior. Yung mga kapatid ko po, nagganda na pong simpleng salo-salo. So, yung mga kasama niya, simbahan, kapatid. Yung tatay ko po, yung mga tambay doon sa tapat namin, sabi niya sa kanya, haligay dito. Birthday na kasama ko. Dito kayo kumain. So, yung mga nandun na tambay, yung iba po, nakashort. Sabi yung iba. Okay? Yung iba nga, walang damit. Nakano lang sa balikat nila. So, sige. Yung pagkain po nasa loob eh. Okay? Nasa loob yung pagkain. So, meron pong mga doon upuan doon. Sabi ng tatay ko, halika kayo, kain kayo. So, pumasok po sila. Kumuha sila ng pagkain. Nang makakuha na sila ng pagkain, sabi ng tatay ko sa kanila, dito na lang kayo upo. No? Kasi meron akong space eh. Para sa ganun, pag gusto nyo bumalik, makahukay ka agad. Alam ko rin yung kung sabi nila. Sabi nila sa tabi, Kuya, pwede mo ba sa labas na lang po kami? Nahihiyak po kami kasi. Kasi, tignan yung mga bisita nyo. Magulo, nakabiyens. Kami po, ganito ang itsura namin eh. Ewan ko po kung hindi yung sinasabi. Gusto mo ba niya makarating ng langit? Alam ko din yun, pag dumating yun, ikaw mismo, you will judge yourself. Kung ang langit nandun ng mga malilinis at banal, baka makita mo sarili mo, ang dumi-dumi mo, ikaw mismo ang sasabihin mo, hindi mo bagay dyan. Dito na lang ako sa labas. Hindi ba nakakamot yun? Kasi wala akong ginawa. Ulitin ko, saan mo ba gusto magpunta? Pagkatapos ng buhay natin dito. Alam ko ninyo yung Biblia, kapag may inilalarawan yung dinidescribe ang langit, para daw kasalan ng masaya. Kasalan. Kasalan po. Kaya tingnan mo yung mga suot ng mga namatay natin, nakapagkasal. Yung mga laki na pinakabarong, yung mga mayaman, nakakontenta. Kasi ang dasal po natin, sana diretso sila sa langit. Hindi ba? Lahat po tayo. After this night, yun ang gusto natin. Diretso tayo sana sa langit. Sana yung journey po natin doon papunta. Okay? Number 2. Si Mama Mary, nang bisitahin po niya yung pinsan niya, si Elizabeth. Nang sabihin, daw po, Diyos po. Alam po ninyo ang nangyari kay Elizabeth? Yung baby daw, nasa pool, si John the Baptist, sa tiyan niya. Naman po, gumalaw ng gumalaw eh. Diba? Kaya kapapaan, ginaligan suyo. Kasi narinig niya yung boses ng Mama Mary. Bakit? Kasi po, si Mama Mary, nang mag-visit po siya, meron po siyang dala. Dala po niya si Jesus kasi buntis din siya eh. Kaya kahit si St. John the Baptist, nang malaman niya nandun si Jesus, dala ni Mama Mary, ay Diyos ko, ang saya-saya na. In our journey, kung saan po kayo pupunta? May dala po ba kayo? Let me repeat that. May dala ba kayo? May baon po ba kayo? Alam po ba niyo, nakakalungkot sa limang Katoliko? Kapag nagsisimba kayo, may dala ba kayo? May dala ba kayo sa Panginoon? Si Mama Mary, ang dala po niya, the best gift. Si Jesus. Yung ibang nagsisimba, ang dala nila, bariya. Is that the best gift you can give to God? Ano, this night, yung buhay po natin. Where do you put yourself in yung best to me?
kanino nyo binibigay, kanino ino-offer. Yung mga talento po natin, please, gusto ko makita ninyo, Diyos ko, tumatanda na ba akong ganito? Ang dami maganda sa akin. Nasa baho lang. Napakadaming gift na binigay ng Diyos. Pero bakit? Please. Diba? Ito po maganda. Yung mga auntie ko po sa Amerika, pag pupunta po sa Pilipinas, alam mo ninyo, siyempre, limitado pong bagay. Di ba? Kasi pag uwi ng Pilipinas, maraming mga kamag-anakan ng sasalubog eh. Siyempre, tanong kung anong pasalubog. Ito po maganda. Alam po ninyo, pag namatay tayo, wala naman po tayong madala na talaga eh. Pero may sikreto. Ano po sikreto? Alam po niyo ang ginagawa ng mga auntie ko? Kung next year, uwi sila ng Pilipinas, ngayon pa lang, hinahanap na po nila yung mga shame na corn beef, kape. Ano po? Totoo ito. Pabango, lotion. Ilahalagay po nila sa LBC box. Okay? Every month, kung minsan, pupunuin po nila yun. Pagkatapos, ipadadala na po sa Pilipinas. Yan po ginagawa nila. Ulitin ko. Habang nandoon sa Amerika, pag-uwi nila sa Pilipinas, ang ginagawa nila, iniipon po yung mga pasalubog. Nilalagay sa LBC. Pagkatapos, padadala na po sa Pilipinas. Kasi pagdating sa Pilipinas, meron po silang pasalubog. Bubuksan nila mga LBC o pasalubog po. Kasi hindi na madadala namin sa amin ang mga. Pag namatay po tayo, wala po tayo madadala. Ngayong buhay po tayo, padala po na ninyo. Please. Whatever good things you want to do, whatever you want to share, do it now. And do it to the poor. Yun po ang sikreto. Wala ka madadala. Ang gamit mo ngayon. Padala mo na sa langit. Kasi pagdating mo sa langit, sasabihin mo sa Lord, ang dami ko pa sa lubong. Nandyan na, pinadala ko po ng LBC. Kayo po. Pinalo ko ba ninyo ito sa buhay ninyo? Pag napatay kayo, nandun tayo. Pinadala ba kayo? Pero ba kayong pinadala sa LBC papunta doon? Please. Kung gusto po yung mga mabuti, magsimula na po kayo ngayon. Kasi yun ang pwede natin ipagmalaki sa Panginoon. Wala po kayong madadala sa mga pangyari-harian po rin ngayon. Yung magandang sasakyan, bagong sasakyan, bagong lupa, maraming pera sa bangko. Gusto nyo pong anin yun doon sa langit. Ngayon pa, may gawin po ninyo, gawin po ninyo ang dapat. At pagdating sa langit, nandun na pala yung pinaghirapan mo. Okay? And lastly, alam po ninyo yung visitation, it's about one day. Let me repeat, it's about one day. Si Mama Mary, at saka si Elizabeth na magpinsan, siguro po nagmaritesa, chismisa. Uy, alam mo ba, binisita kita? Alam ko kasi, matanda ka na, baon ka pa. Totoo ba, buntis ka? Sabi nga ng isang ni Elizabeth, uy, ikaw nga, narinig ko, dalaga ka, pero buntis ka. Siguro nagtawa na lang sila. Kasi, yung parehong nangyari sa kanya, kung gusto mo ng Diyos. Pero, siguro masaya sila. Monday. Please. Sabi ko nga, life is short. Let us enjoy each other's company. Lalo na po sa pamilya. Huwag po ninyong ayalan yung galit, yung sama na loob. Yun ang umilan sa community o sa pamilya. Please. Ulitin ko po. Let us enjoy each other's company. Kasi kay kapampalang kalakbang ang kamatayan. Kasi kung if life is short, edi ngayon pa enjoy ko tayo para walang masaya.
walking by you